Magandang araw muli sa inyo. So, pinahalagahan ko yung inyong pakikinig at panonood. Sana nag-enjoy kayo. Pero hindi lang nag-i-enjoy, ano? Sana kahit pa paano may natutuhan kayo, nabigyan kayo ng kaaliwan, nabigyan kayo ng pag-asa. Kasi, gaya ng sinabi ng Roma 15:4, ang nagagawa niya, bigyan kang lakas. Lakas na magpatuloy sa buhay kahit masama ang kalagayan ng mundo natin, masama ang mga nangyayari, no? At dahil may lakas ka, nakapagtitiis ka. Tiisin ang mga bagay-bagay habang hinihintay natin yung magandang bagay na gagawin ng Diyos. Tinalakay natin nung nakaraan sa episode 11, sa part 11, yung tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. So, nawaganda noon. Yung mga hindi pa nakapanood noon, pwede nyo panoorin. Part 11, nakalagay naman part 11 eh. So sa ngayon, tatalakay natin yung karugtong na sinabi ng Diyos doon sa Apocalypse 21:5. Kasi yan na yung karugtong doon sa 4 eh. Na nangako ang Diyos na may magandang bagay na mangyayari. Alisin niya ang kamatayan, pagdadala ng pag-iyak, kirot. Talakay na rin natin yung isa-isa. Ngayon talakay natin yung karugtong na sinabi niya sa 5. Pero basahin natin yung 5 ulit. At sinabi ng nakaupo sa trono, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Sinabi rin niya, isulat mo, dahil ang mga salitang ito ay tapat at totoo. So, yung nakaupo sa trono, inutusan niya si Apostol Juan, pagkita ng kanyang anghel, siyempre pa. Kasi sa Apocalypse 1:1, yung mensahe galing sa Diyos, ibinigay niya kay Jesus Cristo, ang si Jesus Cristo na binigay sa anghel, at ang anghel na binigay kay Apostol Juan. Kaya pag sinabi isulat mo, galing sa Diyos talaga yun, ang mensahe. At ipinaabot yan sa anghel. Kaya pinasulat kay Juan. Isulat mo, dahil ang mga bagay na, ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Ibig sabihin, maasahan, tapat at totoo ang salita ng Diyos. Talaga bang maasahan natin ang Diyos? Oo naman. Bakit? Kasi kapag ang Diyos ang nagsasabi, ginagawa niya. Meron bang ganyan sa Biblia? Kapag sinabi niya, talagang gagawin niya. Oo. Basahin nga natin ang Isaiah chapter 55 verse 11 at 10 and 11. Isaiah 55. Samahan niyo ako sa pagbasa kung mayroon kayong Bible diyan. 55, 10 and 11. Ganitong sinabi. Isaiah chapter 55, 10 and 11. Dahil kung paanong ang ulan, nasa ngayon ay maraming ulan dyan sa labas, no? Bumabaha ng Kalaw, UN, no? So, doon sa Paranaque hanggang Baywang na bumabaha. Kung paanong ang ulan at ang yeba ay bumubuhos mula sa langit, no? At hindi bumabalik doon hanggang sa madilig ang mga ito ng ang lupa para tubuan iyon ng pananim at mamunga at magbigay ng binhi sa manghasik at tinapay sa kumakain. So, sabi dito, mayroong pagkukumpara ang Diyos kung papaanong yung ulan, niebe, snow yun. Bumabagsak daw yan at hindi bumabalik doon sa Diyos, sa langit na hindi nagawa yung gusto. Di ba? Anong gusto noon? Madiligan ang lupa, patubuan pananim, mamunga, may makain tayo. Ang hirap kung walang ulan. Huwag naman sobra. Yan sinabi ko, ayaw natin ng walang ulan. Sana may ulan, pero katamtaman lang. Magbibigay ng binhi sa mga hasik, tinapay sa kumakain. Ayan. So, may pagkukumpara. Saan ikinukumpara ng Diyos ang ulan at niebe? Ito, sa 11. Tuloy natin. Isaiah 55:11, doon sa 11. Magiging gayon ang salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin ng walang resulta, kundi talagang gagawin ito ang anumang gusto ko at siguradong magtatagumpay ito sa dapat itong isakatuparan. Anong sinabi dito? O ikinumpara yung salita ng Diyos, yung mga nabanggit niya, yung sa Apocalypse 21:4 na yan, at 5, naalisin niya ang kamatayan, pag-iyak, pagdalamhati, kirot. Isulat mo, yung salitang ito tapat at totoo. Sabi niya, no?
Maging gayon, ang salitang lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang resulta, kundi talagang gagawin ito ang anumang gusto ko. Yun ang gusto ng Diyos eh. Kita tayo, maligaya, panatag, payapa, maginhawa. Simula pa lang, yun ang gusto niya eh. At siguradong magtatagumpay ito sa dapat itong sa kalagaran. Kaya ang salita ng Diyos, maasahan. At ang nangakong ito ng Diyos na nasa trono, kapangyarihan sa lahat, gaya sinabi ko, taglay niyang kapangyarihan kay kaya niyang isakatuparan anumang gusto niya. O, makapangyarihan sa lahat eh. Kaya sinabi ni Jesus eh, sa Matthew 19:26 ulit, di ba? Sa mga tao, imposible ito. Pero sa Diyos, lahat ng bagay, sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Posible sa Diyos ang lahat ng bagay. At hindi nagsinungaling ang Diyos. Sa Tito 1:2, sabi doon, ang pag-asang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Kaya hindi yun kwento-kwento na walang katotohanan, kundi totoo yun. Gagawin ng Diyos kasi may kapangyarihan siya. At paano itinuring ng Diyos yung pinasulat niya ang kanyang salita? Ayon sa ikalawang Timoteo 3:16, ang buong kasulatan, mula Henesis hanggang Apokalipsis, buong kasulatan ay mula sa Diyos. Eh yung mga nababasa natin sa Biblia, galing sa Kanya ito. Isang Diyos na hindi makapagsinungaling, at kung ano yung pinasulat niya, sabi niya, isulat mo sapagat ang salitang ito ay tapat at totoo. Mangyayari talaga, gaya ng binanggit dito, sigurado magtatagumpay. Gagawin ko ang anumang gusto ko. At yun ang gusto ng Diyos eh. Mabuhay tayo ng walang hanggan sa isang paraiso na walang sakit, walang pagtanda, walang kamatayan, walang kalamidad, walang masamang tao. At paraiso siya. Napakaraming pagkain, sagana, may sariling bahay, sariling lupa, mga tao, lahat ng tao, bumundo. Kaya yan yung gusto ng Diyos. Gagawin ito anumang gusto ko. Diba na makakapagpapatibay yun? At kung idagdag pa natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 17:17, paano niya naman itutuloy yung salita ng Diyos ang kanyang Ama, si Jehovah? O, di ba sinabi doon? Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. Hindi kasinungalingan. Katotohanan. Totoo. Tapat at totoo. Ganyan sinabi ng Diyos mismo na nasa trono. Kaya, anong ipinakikita nito? Talagang mangyayari ang lahat ng gusto ng Diyos. At ano ang karagdagan na gusto niya na makita sa paraisong lupa? Matutuwa nito mga bata. Ano yon? Basahin natin ang Isaiah 11:6-9. Isaiah 11:6-9. Isang bagay din to na pananabikan sa hinaharap. Ano yon? Ito yung sana nangyari na ito noon. Kung hindi nagkasala si Adan at Eva. Ito sana yung madatnan natin, nagisnan natin. Kalagayan sa paraisong lupa. Tapos kasama yung mga hayop. Anong mga hayop yon? Sa ngayon ay hindi ko pwedeng pagtabihin. Pero doon, tabi-tabi lang. Ito yon. Isaiah chapter 11 verse 6. Chapter 11 verse 6-9. At ang lubo ay magpapahinga kasama ng kordero. At ang leopardo ay mihigang kasama ng batang kambing. Tingnan mo yun, no? Lubo, kordero. Ang lubo, paborito niya yung kordero. Yung leopard din, paborito niya kambing. Lapain niya yan eh. Sa ngayon, kaya nangakanting yun, no? Kita natin sa YouTube yan, no? Sa mga animals na sa kategory ng animals. Hindi na natin doon. Nilalapa. At ang guya at ang leon at ang pinatabang hayop ay magkakasama o magsama-sama. Leon, tsaka yung guya, kaya nga mayroong leon na kinakagat sa liig yung yung toro o yung mga guya. Punto pa yan ang gaya ng kalabaw. Wild kalabaw, buffaloes. Yan.
So sabi diyan, magkakasama na lang. At ang guya at ang leon at ang pinatabang hayop ay magsasama-sama. At isang munting bata ang akay sa kanila. Ito yung mangyari sa inaharap. Ang bata, ang maliit, kasama ng mga mababangis na hayop na yun, sa panahon yun, maaamo na. Diba? Ang sarap naman pakinggan yun. Kasama yun sa sinabi ng Diyos. Ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Sa ngayon kasi, hindi mo pwedeng lalapit ka sa leon. Kakainin ka noon, lalapain kasi gutom na. Pero sinaharap, sabi diyan, hindi. Yan o, isang munting bata ang aakay sa kanila. Literal yan, nagagawin ng Diyos kasi yan naman talaga dati na hinada na Teban. Hindi naman sila nilalapat doon ng leon. Kasama lang ni leon, uso, leopardo, tigre. Wala naman nalapa. Yung ahas, di naman pinupuluputan at tinuklaw. Bagaman ginamit na ni Satanas yung ahas para diyain si Eva. Hindi naman sila tinutuklaw, hindi naman sila nilingkis. Wala kasi. Kasi nilagay sa kaisipan, sa instinct ng mga hayop na matakot sa tao. Katunayan nga, ngayon, subukan nyo lang. Sa aso, ang aso, hinabol ka, sumigaw ka, magbigay ka ng, go back! Sinubo ko na yan eh. Okay, kausapin mo na lang, no? Oy, bantay ha. Hindi ako, mabait ako. Kapag may nangangaral sa bahay-bahay, ganun sinasabi ko. O, 7 galit na galit na aso na umiikot sa amin, para papasok, papunta sa amin. Pero nang kausapin ko, tumahimik naman. Kaya kasi instinct yan, ilagyan talaga ng Diyos sila ng ganyan takot sa tao. Pero sa inarap, sabi niya, munting bata ang aakay sa kanila. Yan. Sa 7, at ang baka at ang uso ay magkakasamang manginginain. At ang mga anak ng mga ito ay hihigang magkakasama. At ang leon ay kakain ng dayami gaya ng toro. So, ang leon, hindi na siya kakain ng toro. Manginginain siya ng dayami, katabi na ng toro. Ayan o, sinabi ng Diyos. Sa inaharap. Hindi nila paborito ang karne. Kaya di ba maganda ang pinakikita niya? Sa paraisong lupa, sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Jesus, sa pangako ng Diyos na dumating nawa, hiniling natin dumating nawa ang kaharian mo, ang gobyerno mo, mangyari naman kalooban mo, paano sa langit, ito rin sa lupa. Yung gusto niya mangyari noon na naantala, hindi nangyari, kinadang Eva, gagawin ng Diyos siya. Di ba? Ang ganda, no? Sa 8, ang batang pasusuhin ay maglalaro sa may lungga ng kobra. Ito na. At ang batang inawat sa pagsuso ay maglalagay ng kamay niya sa lungga ng makamandag na ahas. Alaka. Ayan o. Batang pasusuhin daw, naglalaro sa lungga ng kobra. Dinudukot-dukot ang kobra doon sa loob. Hala. Misis ko, padukutin ko to sa lungga ng kobra sa inaharap. Takot to sa ahas eh. Ang batang inawat sa pagsususo, maglagay sa kamay niya sa lungga na makamandag na ahas. Ano ang mangyari? Sa 9, hindi sila mananakit o maninira sa aking buong banal na bundok. Dahil ang lupa ay tiyak na mapupuno ng kaalaman tungkol kay Jehovah, gaya ng tuboy na tumatakip sa dagat. Hindi sila mananakit. Yung mga hayop na binanggit kanina, hindi na sila mananakit sa isa't isa. Hindi rin nila sasaktan ang tao. Kahit kubra nga yan, hindi sila mananakit. Kaya, ibabalik ng Diyos yung kalagayan dati. Ang mga hayop, may pagpapasakop sila. Sila'y pinamalaan ng mga tao. Actually, yun naman sabi ni ang Diyos kay Dan eh. Pamalaan mo, hindi tao. Kasi namamahala ng ng Diyos. Siya namahala, siya nagbigay ng instruksyon, ng batas kanila eh. Direkta. Sabi doon, pamalaan yung mga hayop. Sa inaharap, ganun din. Hindi mabait na mga hayop. Di ba ang ganda? Muli, maraming salamat sa inyo. Nakita natin dito ang ating paksa. May bago ang lahat ng bagay. Kasama yung pagbabago dito, maganda. Kasama mga hayop sa paraisong lupa. Ang aking apo rito na si Shane, smart kong apo na maganda, gusto niya. Anong paborito mong hayop, Shane? Horse. Horse. Anong kulay ng horse? Golden white.
Golden white. Wow. Sa akin, stallion. Mahilig din ako sa paborito kong hayop kasi nung maliit pa ako. Yan na yan. Yan ang inalagaan ko. Dulo ko noon may horse eh. Kung taga pagpapakain. Masakay ko. So, maraming salamat sa inyo. Muli, pinupost ko ito sa FB at gaya na nabanggit ko na noon, marami na nanonood at pinahalagan ko yun. At din sa YouTube para sa mga hindi naman nakapag-FB, walang hilig. Sa YouTube sila. Bagaman medyo kaunti, pero sabi ko nga, kahit isa lang na manood. Masaya na ako ron. Parang anghel lang ba? Kahit isa lang. Nang balik sa Diyos. Masaya na sila. Lakpakan pa eh. Ganon din naman ako. Kung gusto niyo mag-subscribe sa YouTube channel ko, Marley Kim, appreciated ko yun. Kung hindi naman ako. Muli, ako ay sinasabi ko ay kung sumikat. Hindi. Diyos ang sikat dito. Ginawa ko lang ang ginagawa ng isang alipin. Sinasabi ko ano mensahe ng Diyos. Para mapatibay kayo. Kaya habang binabasa ko sila ako, napapatibay din. Gusto ko kayo mapatibay din. Pinakamababa ako sa lahat ng lingkod ng Diyos. Ang Diyos ang gipurihin. Ang kaunawaan, kaalaman binigay sa akin. Galing sa Kanya yan eh. Tinuro niya rin yan sa akin. Maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood. Pakikinig. Magandang